Congressman Libiste, papatayin daw. Naku po, malupit yan. Lacson, sinungaling ka din daw. Nako. At Yussi Claire, umanda ka. Bakit? Nako, mamaya alamin natin yan. Panoorin natin. Exciting ho yan, ha? Exciting dahil si Yussi Claire, malamang sa malamang, baka magtago. Nako, patoy tayo dyan. Alamin natin yung kwento na yan maya-maya. Unya-unya, ha? O anyway, pag-usapan po natin itong issue na si Congressman Libiste daw ay yayariin at may plano sa kanya yung ilang mga nasa listahan di umano ng Cabral files. At ayaw daw siyang pagsalitain dahil nga daw mabubuking ang lifestyle ng mga animal ng mga congressman, yung mga buwake ng inang mga congressman at mga opisyal ni Marcos. Nako! Gago! Sino kaya yung balak yumari sa kanya? Hindi kaya yung nagpapakidnap? Naka! Sino yun? Gago! Aguy! O, ha? Papanoorin natin itong buong video at presko ni Libiste para mas maunawaan natin, ha? Kasi alam nyo, itong batan to, napakagandang halimbawa, kung iyong panawagan na maging transparent. Di ba? Napakaganda nung kanyang simulain at mapakaganda ng kanyang mga inire-reveal. At dahil nga po dyan, marami ho ang nayanig. At ang masasabi nating nayanig dyan ay yung mga nandun sa Cabral files. Naku po, patay tayo dyan. Gago! At dahil dyan, may mga nagbabanta daw sa kanyang buhay. Naku po. Ha? So, aalamin natin yan, ha? Kung ano yung kanyang presko na yan. O, panoorin natin sabay-sabay at reaksyonan natin, ha? Ng malupit. At kung kayo may reaksyon, aba, isulat nyo rin dyan sa baba. Reaksyon kayo kasi binabasa ko ho yan, ha? Katunayan, marami na po kung hindi ko lang siyempre makomentan lahat kasi baka naman magtampo yung iba pag hindi natin nakomentan lahat. Kaya, I would rather not comment. Pero I'm reading everything that you are saying, ha? Sir, the Senate has sent an invitation through the Office of the Speaker for you to attend the Blue Ribbon Committee. Will you be there? Will you be there? Ang nais kong sagutin dyan ay Yes or no? ang nais kong sagutin sana. Andali, relax ka lang. Yung media nagmamadali, yes or no? Sino ka? Nasa camera ka? Answer by yes or no, or you will be contempt. Easy. Gago! Easy lang. Ay sana Alam mo kaya gusto ko ito itong batan to. Sa totoo lang, sayang nga hindi ko siya na-meet nung nag-guest siya sa Vox Populi. Kasi tayo po ay nasa bakasyon na. Sana magkaroon tayo ng one-on-one interview dito sa bata na to. Kung meron po kayong sana ma-interview natin to ng one-on-one. Talagang babanatan natin to, ha? At eto, pag-usapan pa natin. gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Naku, gulatin. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, meron siyang, ano ba yun? Meron siyang pasabog, di ba? Yun pala yung Gcash ni Anharot, oh. Kung gusto nyo daw magbigay kay Anharot. Gago. Hindi, yan yung nung panahon na Noche Buena ni Banat Bay. Di ba? Yung mga binibigyan natin ng Noche Buena. Babalik ko natin yan. Isipin natin. Baka naman ang pwede nating ibalik. At si Anharot pa rin ang ng bigayan is yung pa-Valentine ni Banat Bay. Yan. Para may pandate kayo. Pero, okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga, basta papayagan ako, pupunta po ako. At ako po ay nakatanggap naman po ng imbitasyon. Oops, wait. Take note, ha? Take note. Take note. Siya nakatanggap ng imbitasyon. Pero, bakit si Romualdez hindi ini-invite? Lacson, makinig ka ng mabuti. Yung pautot mo, yung dahilan mo, na keso sinasabi mo parliamentary courtesy kaya hindi ini-invite. Ano to? Bakit in-invite nyo si Libiste na isang congressman
at si former Speaker Romualdez ay isa na lang ding congressman, ay bakit hindi mo imbitahan? Napapaghalataan tuloy ikaw? Gago! Hindi, di ba? Logic says, the conclusion should be, pareho silang congressman, si Libiste merong i-reveal, kaya mo inimbitahan. Si Romualdez inaakusahan, bakit hindi mo imbitahan para mabigyan ng pagkakataong sumagot? Invitation lang naman eh. Hindi naman pepuwersahin. Kung ayaw, that's what you call parliamentary courtesy. Kung ayaw, wala tayong magagawa. Kasi congressman siya, kayo senador, equal branch naman kayo. But, the point here is dapat inimbitahan. Ngayon, si Libiste, kung ayaw niya pumunta, hindi siya pupunta. Pero inimbitahan, di ba? Pero buti na lang din, sabi niya, pupunta siya. Bulagaan talaga to. O, yari, maiit bulaga si Soto dito. Yari tayo dyan. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niya po talaga ay para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong Doon sa parte na yon, Kong Libiste, I disagree. Hindi para sa bayan si Lacson. Tigil na natin yan. Para yan protektahan si Romualdez. Oo. hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang napaka gandang patuloy. Ba't kaya siya naiiyak, no? Hindi, we have to to understand. Dito, may part dito na medyo pinupuri niya si Lacson. May part dito na kino-compliment niya. I don't think it's an accident kasi itong batang to, pag nagsasalita, nag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya bumibitaw ng salita na hindi niya pinag-isipan. Maganda nga dito sa tao na ito, hindi to yung barbare. Talang tinan nyo, nagpo-post-post siya, iniisip niya, tama ba itong wordings na gagamitin ko? Dito, napakalinaw na pinupuri niya si Lacson pagdating sa dediretso ng hearing. Ang tanong, ito kaya ay seryosong pag-acknowledge o ito ay sinasike niya si Lacson na dapat mong ituloy kung talagang para sa bayan ka o hindi? Di ba? Na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sir, can you please clarify kasi sinabi niya about po. Sir, can you please clarify kasi sinabi po ninyo basta papayagan kayo you will go. Sino po ang dapat magbigay ng permiso po sa inyo? Okay. Ang usapan natin ay initially about the case that I filed on Yusek Claire Castro this morning. But I thank you for bringing up this topic because it is the real issue for public interest now. And I'm going to say some things now for the first time. Unang-una po, mula nung may nakuha kong mga files mula sa DPWH last year, marami ng mga nagsabi sa aking ina, and in some cases pati sa akin, na gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumahimik na lang po ako. Pero not least because of exemplary role models like Senate President Pro Tempore Ping Lacson,
tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on doing so because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH. And hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, Dito dapat wala nang atrasan, Lacson ha. Pinuri ka na ng todo-todo dito na ilalabas mo yung Cabral files pagdating sa Blue Ribbon. Oh. Pag nilabas ni ni Libiste, tinanggihan mo Libiste. Congressman Libiste, pagka tumanggi si Lacson ha. Kasi alam mo si Lacson, hindi ko alam kumakabig-kabig yun eh. Oh, magulong kausap yun si Lacson sa totoo lang. Minsan iba yung sasabihin, iba yung gagawin. Kaya nga dapat, Congressman Libiste, yung sinasabi mo na pag-a-appear ka sa Blue Ribbon tapos ikaw ay palalabas sa yung Cabral files, pag hindi ginawa, ibulgar mo. Ha? Ibulgar mo talaga. Huwag kang porket kaibigan ng nanay mo, kakulig ng nanay mo, ay hindi mo ibubulgar kung sakaling pigilan ka ni Lacson. finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, Kasi masyado nang matagal eh. We want to know the Cabral files. Ano ba talaga, sino ba talaga ang involved dyan? Tell it all. Sigurado kasi ko, pasensya ka na Congressman Libiste kung medyo duda ako. Sigurado kasi ako, napipigilan niya ni Lacson na ilabas. Sana wag ka magpapigil. At kung pinigilan man, sana sabihin mo sa publiko. Or else, para ka na rin kinain ng sistema. Pero ako naniniwalang hindi. Dahil based sa mga karakter mo, mukhang talagang paninindigan mo at tatayuan mo ito kahit anong mangyari. bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing Yan. kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya, So, ayan, ito yung dahilan kung bakit siya umiiyak kanina. Kasi, naniniwala siya sa sincerity ni Lacson, ako hindi. Pero, may mga ayaw magpa-attend sa kanya. At ang sabi nga, baka may mangyari sa'yo. So, binabantaan po siya. Nayayariin po siya. mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Oh. Pero kaya ko po sinabi, Kaya yung yayari sa kanya, kahit na anong mangyari, lalabas at lalabas. Lalabas at lalabas yan. So, wag nyo nang yariin siya kasi maaaring, kasi alam mo, ganyan naman talaga di ba? Always remember, di ba, yan yung inugali ng mga, kahit noong unang panahon pa lang, history tells us na maraming ganyang pagkakataon na yung pipigilan, yayariin, papatayin, lalo tuloy lumalabas. So pag niyari nyo ito si Congressman Libiste, naku po, baka yan na mag-trigger talaga. Di ba? Wag nyo nang gawin. Hayaan nyo na lumabas. na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag Blue Ribbon Committee hearing. Opo,